sa akong mga kaaway o Dios. Panalipdi ako gikan sa mga nakigbato kanako. Ilikay ako sa daot ng mga tao o sa mga mamumuno. Giatangan ako nila aron patyon. Nagiusa ang bangis ng mga tao aron paghuno sa akong kinabuhi bisag wala ako'y sala. Usayop o Ginoo, nagdali sila pag-ayo sa ilang mga hupanan. Lihok na o Ginoo Dios nga labing gamanan og tabangi in town. Ako ang Dios magapanalangin sang pulong. So this is the prayer of David for his for himself o para sa iyang kaaway. So pagampo ni David sa kagalingon o naapot siya pagampo para sa iyang mga kaaway. So akong gikuan diri ang prayer niya sa ani nga chapter is 9 ang iyang prayers. If wala ko na sayo paglisting ani. So isa sa pagampo ni David is luwason gikan sa iyang mga kaaway. Rescue me from my enemies. Sumusugutag sa dili na adyutay kaaway ning kalibutan na. Ang naadyutay kaaway ning kalibutan na either kitang tanan jud because all the evil spirits ato man siyang kaaway. And the evil spirits is musulod pud siya tao nga daotan para himong gamiton niya. O gamiton niya. So kasagara magamit sa kaaway, mostly gid magamit sa kaaway katupong mga daotan og kinaiya, mga weak. Mga weak. So ana kay because dili sila basta-basta makagamit sa mga kuan, dili sila basta-basta kagamit sa mga matarong. Kay dili sa basta kasulod. Dili sa basta kasulod. Kay ayan na. So sa tuliwasa ako gikan sa akong mga kaaway o Dios ko. And then ikaduha niyang prayer, protect me from those who have come to destroy me. Panalipdi ako gikan sa mga nakigbatok kanako. So luason, ikaduha, panalipdan. So mo na atong prayer dapat everyday pod. Because everyday there is battle. Na ay mga kaaway gyud nga atong atubang, ma-encounter, sana matagbo. Because everyday man pud sila ga trabaho. Nanya yung trabaho nila is to steal. To steal, to kill, and to destroy. So, mo na ilang target, kabalo gid sa target. So, kay kabalo man ta, nga sila kadaotan, o kabalo ta nga dili sila magmanampuson kung kita magampo, nganon di man ta mo ampo. Di ba? So kabalo ta nga sila nga di ta mo ampo, it means nagpatara lang ta gusto dai ta nga mapaon nila. So that is why kung kasabot ta sa pulong sa Ginoo, dili magdunta ta mabiktimas kaaway. Ingana raman jud na. Di ta mabiktimas kaaway ug naay peace of mind, naay ang tay harmony unta sa palibot kung kitang tanan is magbuhat sa gipabuhat sa Ginoo. Then ikatulong pagampo ni David, ilikay ako sa daotang mga tao ug sa mga mamumuno. Mo na ikatulong nga prayer ni David, rescue me from these criminals. Okay, then ipaukabat, save me from these murderers. Luwas ako. Ilikay ako sa daotang mga tao ug sa mga mamumuno diya sa English o Bisaya kuan, pero pag diri sa English upat na rescue me from these criminals. Luwas ako, save me. Ilikay ako aning mga murders. So mao na ang iyang prayer. Mo bitaw nga si David is wala gid siya na dakpi sa iyang kaaway. Unsaon pagadakop nga sige masyag pangagtabang sa Ginoo. As long bisan pag natay kontra, bisag naatong kontra duol kung maghay tagtabang sa Ginoo, kuan kita makadahom kita sa Ginoo, nagitay assurance ang Ginoo di good mutugot nato nga mapahamak ta saad gid na ni Lord. That is why kung magpuyo ta nga manalukon sa iya matarong, na assurance sa atong victory. Amen. Assurance. Assurance. Uni ang atong insurance
eternal. Amen. Walay bayad-bayad nga kwarta. Pagtuo na. Amen. Pagtuo tong gibayad ana. Diri sa kalibutan na kay insurance. Mapakgang kag 2 payments. Wa na. Cancel tanan, impas tanan imong na deposit na bayad. Pero sa Bible, ang assurance sa langit, imong insurance is forever eternal. Ang ato ra jud ibayad ana pagtuog pagsalig kadlok sa Ginoo pagpangalagan. Ingana. Kaya nganong nagingani ang prayer ni David. Siya, giatangan ako nila aron patyon. So, mo lagi po ni lahi magid atong prayer kung naata sa sitwasyon nga murag kining kuyaw na kaayo. Lahi atong prayer kung atong sitwasyon na nas kuyaw kaayo kay intense pa atong prayer. Sa giatangan ako nila aron patyon, nagiusa ang mga bangis nga tao aron paghuno sa akong kinabuhi bisag wala ako'y sala. Tinuod man. Sa pagsugo ni Haring Saulo sa pagpangita aron patyon si David. Wala ba sala si David? Tungod mas jealous and envy. Nagsina og nag-jealous si Saulo kang unsay tawag ani ni David. Kung atong tan-awon kung ato ging pagdig-apon ug ayo, ang kaaway mo ay nagbutang didto sa kang Saulo ana. Tuod kay nakasuko ang kaaway kay napildi ni David ang ilang bambato sa yawa mao si Goliath. Si Goliath lagi. So dito ingana nahimong instrumento si Saulo kakuan. So ang iyang kinaiya nga siluso og pagkainggitiro mo upoy nagamit. So atong kinaiya nga negative magamit na sa kaaway during the time nga na ay plano ang kaaway nga sa pagpanimalos. So intan sa to bisag wala ako'y sala, ila akong giatangan, gusto nila nga patyon ko. Kay mao dito ang nagpaluyo ato ang kaaway. Because jealousy and envy is not of God. Dili jud na iyas Ginoo ang pagkasina o pagkasilos. Once nga naataan ang kinaiya, kinanglan ato na i-pray sa Lord nga kuhaan nilang kata ni Lord kay dili ini pwede magingani ko kay kung naate kinaian na di ta malipayon kay ang kadaugan sa uban ikasakit man nato. Kung wala ta na ikalipay nato. Pero nata na ikasakit nato na. So hindi mo na dili na maay nga kinaiya. Okay, in verse 4, matod pa dinhi, I have done nothing wrong, wala ko giwo yet they prepared to attack me. Wake up, see what is happening and help me. Matod pa, lihok na o Ginoo Dios nga labing kamanan og tabangi in taon ako grabe gid in taon ng pakilo. Oy, say O Lord of heaven, wake up and punish those. Okay, punish those hostile nations. Sa ang pagampo nga kuan na taon ang diaw punish those hostile nations at tabangi siluti tong mga kuan na nasod mga bangis nga show no mercy to wicked traitors. Matod pa dinhi pagmatog tan-awa o Dios sa Israel ug siluti ang mga wala magtuo kinimo ayaw kaluy ang mga mabudion. So mo na ang mga prayers ni kon ayog kaluy ang mga mabudion. Mo na ang mga prayers. So grabe gid siya nagpadayag gid siya because prayer is talking to the Lord, asking to the Lord. Padayag gina ang gibati. Padayag nato. Unsa imong isulti sa Ginoo, unsa imong tuyo sa Ginoo, that is prayer. Talking to the Lord. So ingana no, ayaw kaluy ang mga mabudhion. So mo na ang isa sa mga prayer ni David. Mo na ang prayer para sa kaaway. Kato ganina prayer para sa kagalingon. Kani karon prayer para sa iyang kaaway. So naatay prayer para sa atong kagalingon ug dapat tay prayer para sa atong kaaway.
Dapat ay prayer para sa uban mo na. So, ito, siluti ang mga wala magtuo kanimo, ayaw kaluyi ang mga mabudion. Okay, mag-adto sa Psalm 94 og unsay relation ani. Psalm 94 verse 1 to 6. O Ginoo Dios ka nga mosilot gayud, ipakita na ang imong kasuko. Grabe po di nga pag-ampo. Sa o Dios, o Ginoo Dios nga mosilot, God of vengeance in English pa. Ipakita na ang imong kasuko. Ikaw nga maghukom sa tanang tao, lihok na og siluti ang mga mapaytason sa angay kanila. So, gini nga prayer man eh. Nasilutan ang mga taong dautan, silutan ang mga kontra. Hangtod kanus aba magudya ka ang mga dautan. Hangtod kanus aba Ginoo. Sa ngalo sige lang sa gudya ka, ako kaming taon nagsigig kintaon magbangutan, nagsigig ni kalisang. Hangtod kanus ang mapahitason ang mga makasala ug manghambog sa ilang mga kasalanan. So mo na prayer. Gilaglag ug gidaog-daog nila ang imong katawan o Ginoo. Gipatay nila ang mga byuda ug ang mga ilo, ingon man ang mga langyaw nga nagpuyo sa among yuta. Sa ingon sila? Verse 7, ang Ginoo wala makakita kanato. Wala masayod ang Dios sa Israel. Grabe pagabot sa 8. Pagkabuang ninyong mga tawhana mo, kanus apaka kamo makasabot. So, nga na naay mga tao jud in taon nga murag makasulti po tag dili mao tungod sa ilang mga dili maayo pud nga binuatan og kinaiya. So kuan ni Lord gi honor ni Lord kana nga prayer. Okay. So nato mo ni ang prayer ni David sa iya mga kontra. Wala gid siya naglipod-lipod. Wa pa siya padlong sa Ginoo. So naaday pwede day magpray ta ana sa atong kaaway para sa ilang kapilihan, para sa ilang kalautan. Nga na. So let's move on to Psalm 59 verse 6. Psalm 59 verse 6. Mamalik sila inig kagabi mag-uwang sama sa mga iro, samtang magsuroy-suroy og maniid sa syudad. So ang mo na ang mga taong dautan inig kagabi kuno mag-uwang sila murag mga iro samtang magsuroy-suroy og maniid sa syudad unsa ilang madawdaw. So mga taong dautan maniid lang sila unsaon nila ni pag daot, unsaon nila ni pag kuan ilang dautan nga tuyo. Ug matag pa sa verse 7, lesson pamati sa ilang gisulti, ang ilang dila sama sa mga espada diya sa ilang baba ug nangutana sila kinsay makabati kanato. Sabi nila og dili sila makit-an, wala sila na dunggan. So ingan pa diri sa English, listen to the filth that comes from their mouths. Ugaw kuno mga gawas lang baba pulos lang gid dautan nga dili kuno sila madunggan sa Ginoo, dili kuno sila madunggan. So katulad gingon sa Proverbs nga, there's a way that seems right to a man, but the end thereof is destruction. Naay gituan sa tao nga sakto ko right in their own way, but wrong in God's sight. So ingana mo nang lisod kay na sila sultian kay nagtuo man silang matarong sila, sakto sila. Ingana. Okay. So ingon din ni pamati sa ilang gisulti, verse 7. Ang ilang dila sama sa espada diya sa ilang baba ug nangutana kinsay makabati kanato. Okay. So next verse 8 sa Psalm 59. Apan katawan mo sila og Ginoo, biay-biayon mo ang tanang kanasuran. Okay, verse 8. Okay. Lahi siya Bisaya.
Bisaya. But Lord, you laugh at them. You scoff at all the hostile nations. Lahi gid siya sa Bisaya. Lahi sa Bisaya sa. Sa Lord, katawi sila. Bisag asa nga version, laugh at them, but you, O Lord, laugh at them. You hold all the nations in derision. So lahi gid ang Bisaya. So ingon ang prayer ni David nga katawi sila, Lord, ayaw sila og ining i-tolerate. Then pero ingon si David sa verse 9, misalig ako sa imong gahom ug ikaw ang akong dalangpanan, o Dios. Kuan gyapon siya na gyapon siya bikil sa English. Kay ingon diri sa English, verse 9, you are my strength. Ikaw ang akong kusog, Ginoo. Ako nagpaabot kanimo nga imo kong luwason. Ikaw akong dalangpanan. You are my strength. Sa ato pa unsay pasabutan niya. Nagluya na gid siya, gikapoy na gid siya, Lord. Ikaw na gid akong kusog, giluyahan na jud ko, gikapoy na jud ko. Ikaw gid akong kusog, Lord. Nay mga panahon nga kapuyan ta, whether we like it or not. Buntras na patas kalibutan, pation jud tag kaluya. Kung mas labian na tag trabaho, kulang tag tulog. Pero keep on fighting, asking God sa inyo, Lord, ikaw na jud akong kusog, Lord. Di na ginako ni mahimo, Lord. Kapoy na jud ko, Lord. But because of you, I need to be strong. Because of the ministry, because of the family, because of your people, I need to be strong. Kay walay tao des kalibutan nga dili maluya bisan pag inom kag vitamins. Tugutan kita ni maluya to prove nga diin, do not trust your vitamins. Do not trust things discovered here on earth. Secondary lang na. Kaya sa Ginoo, musalig ta sa iya. I-bless ng iyang gipang take na to. Aw atong gipang take. Pero dito na ta musalig sa iyang gipang take. Adi ata mo ampos Ginoo kay inom bitatag vitamins. Na-appetite food supplement. Suko na gid si Lord ana. Suko gid si Lord ana nga kuan. It's just secondary. I-bless ni Lord ang mga butan ing kalibutan na kung siya atong giuna. Amen. Siya atong giuna. Okay. Now, verse 10. Patya sila. Grabe. Kani. Sugo na patya sila, o Diyos. Aron dili malimot ang akong katawan. Patibula aga sila og buntuga sa imong kusog o Ginoo among tigpanalipod. Ay sa lahi gid ang Bisaya. Isa? Patya sila, o Dios. Pag abot sa English kill them not, don't kill them. Pag abot sa Bisaya, patya sila. Sa English, ayaw lang pud sila patya. Bantayan ginato. Sa English, ada ka version, there is English Standard Version o sa NLT, kill them not sa ESV. Sa NLT, don't kill them. Sa Bisaya gipatay na. Sa Bisaya gipatay na. Sa English, dili patyon. Ayaw patya. Sa Bisaya, patyon na. Mura bag ang balita namatay na o ni ang pasyente gidala pa giambulansya. Na balita namatay na. Sa English di pa kayo suko. Pag Bisaya suko na kayo. So sa to, ayaw silang patyak kay ang akong katawan makalimot unya sa ilang lesson. Mo na purpose niya, sa English Standard Version NLT, don't kill them for my people soon forget such lessons. Ang pasabutan niya, ayaw patya kay kung patya di na sa maka-learn og lesson. Ayaw sila patya, patagama lang aron maka-learn sila lesson. Muna ang prayer ni David. Pero pag abot si Bisaya, hukman naman. Patya sila, hukman na. Okay, so, dato, dili sila patyon at maka-learn sila sa lesson. Kaya kung mamatay sila, di na sa ka-learn og lesson. Okay, and then, stagger them with your power. Okay, mura kuno sa ipahubog sa sungawan. And bring them to their knees, og matod pa, ipaluhod sila para maka-learn lagi lesson, O Lord our shield. Verse
11. Patibulaga sila ug tuga sa imong kusog ug Ginoo nga among tigpanalipod. Ginila dito ko na kun aning podcast sa English di pa man patyon kay maka-learn kay unsaon man ni pagka-learn sa lesson kung mamatay na. Oh, so muna bantayan gid nato man ang gakuan kita lain nga version para ma-compare nato nga unsa ba ning bersikulo. Grabe man yung hukom dito diri hearing pa dito gipatay na. Hallelujah. Okay. So verse 12. Ang naaman di tagi laktawan verse 10 no. Oh, naglaktaw ta sa verse 10. Ang akong Dios nga nahigugma kanako moani kanako ug pakit-on ko niya nga na mabuntog ang akong mga kawala na escape na to ang verse 10 kay nako gikuan diri. So gikuan kini gi-acknowledge kini nga ang Dios uban jud nako. Ingana gid kanindot kung duol tas Ginoo kay naagid tay kasiguruan nga ubanan jud kus Ginoo ka anak ko niya. Gani sa kaayo bito si Ginoo no. May daghan akong nailhan. Na wala gid sila nagtarog pangalagad ba panag naapito sila sa kanang delikado nga sitwasyon as in delikado nga sitwasyon na nawag luo tabangan mo gyapos Ginoo. Pero ingani po siya dili ta mag kumpiyansa mag-abusar gitabangan magyapon ko Ginoo bisag wa ko nagsimba wa ko nangalagad dili pud dili nato pud na ang tawag ana dili ta magkumpiyansa di ta mag-abusar kay ang Ginoo maghatag nato og grasya kung atong abusahan ang grasya disgrasya na gid madayon na gid ang kadisgrasya di ba madayon na gid ang grasya kung abusahan nato ang grasya madayon na gid madisgrasya na gyud madisgrasya na gyud so ito he will let me look down in triumph on all my enemies iyag itugutan ko niya nga makitaan sa kong kaaway nga ako nagmadaugon. Okay, now tanaw na to ang Isaiah 3:10 na ako'y cross reference Isaiah 3:10 dere. Positive man nga ingon siya sa iyang pag-ampo. Sa iyang pag-ampo is kanang ingon siya ang Ginoo ba nako og tugutan niya nga ang ako mga kontra makakita nga ako nagmadaugon. At tanaw to sa verse 10 Isaiah 3:10. Isaiah 3:10. Ako sa English. Tell the godly that all will be well for them. They will enjoy the rich reward they have earned. Sultian kuno ang mga matarong nga ang tanan maayo ang dangatan kanila. Magkalipay sila sa nagrabe nga ganti nga ilang natakos para kanila nga ila kining earn sa Bisaya. Sultihi ang mga matarong nga mamaayo ra unya ang ilang pagkabutang kay makatagamtam sila sa bunga sa ilang gihaguan. So naay assurance nga ang mga matarong, ang mga upright, mga godly, mga righteous, atud ba sultian jud kuno nga mamaayo ra ang ilang mga ilang pagkabutang. Now kay reward kuno na sa ilang gihaguan. Moabot gid ang panahon nga anihon ra gid nato ang atong gihaguan ng atong pagsakripisyo pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Di lang ta mawad ang paglaom nga moabot na. Kay uban nga kanus pa man paabot ta kay ang Ginoo nakabalo man siya sa iyang timetable kanus nga ana nga panahon na mature na ka nga dili pud ka mahimong unsa tawagan na kabugat tunos Ginoo nga di ka kabalog handle ana. Lami man kuna nindot man kuna adto kas maturity kun atas maturity level is ang Ginoo malipay ba nga mahandod na nimog ayo ang panalangin. Di kay kung dili pa ka mag-mature basin unya og na makalimot na kas Ginoo nagsige na kag enjoy na nung blessing ang blesser naugtas na nga ang Ginoo naglingo-lingo na so gusto ni Lord nga makuanta sa maabot sa maturity level. That is why nato kabalo si Lord kanus
tani nga tagaan sa atong reward. Mm. Dili sa last will. God's will. Ang last will na to pang naman na, pang goodbye na, pang na. Pero sa will ni Lord, God's will na ni Lord. Oh. Nga na mo nang sa to magpadayon ta nga mataro, padayon ta mga lagad nga magtenarong ta kay ani nga kuan gapaduol na tas reward ni Lord. Gapaduol ta sa reward. So all will be well. Oh, butong isa sa atong tema atong kuan 2022 o 2020 or 2021. It is well. It's His will. Okay na mo to pandemic pa kuan na ang pandemic ato pa kuha na. It is well. O paubas na. 2022. Okay na. Kay iya nang kabubuton. It is well. It's His will. So abi na ko para lang to atong Thanksgiving pero para na ito kinabuti bukan nga well na ang tanan. Kay will na mo na ang will ni Lord. So na ay timetable ang time sa kasakitan malampasan na tong time sa kasakitan or testing is blessing na po siya. After the testing is giving the blessing, releasing the blessing. Okay, so muna ingon ni Lord. Okay, asan? Okay. So okay, verse 12 na ta, verse 12. Ang sala anaa sa ilang ngabil og dautan ang ilang mga pulong. Mabitik unya sila sa ilang garbo tungod kay nanunglo og namakak sila. Okay. Ito tungod sa ilang mga binuhatan nga dautan ug sa ilang mga dautan nga mga panultis ilang ngabil atud pa sa ang prayer ni David sa iyang kontra, let them be captured by their pride. Nga sakpan sila, madakpan sila, mabitik sila sa ilang garbo, their curses and their lies. So, ito, ang pag-ampo ni David sa iyang kontra, nga kining matrap sila, or makaptured sila tungod sa ilang garbo, kung matud pa, sa ilang pagpanunglo o sa ilang pagpamakak. So, grabe sila manunglo ang kaaway, grabe sila mamakak. Grabe ilang garbo. Nga mabitik ra sila sa ilang gibuhat o sa ato pa maluto sila sa ilang kaugalingong mantika. Luto sila sa ilang kaugalingong mantika mo na nga ang dautan dili gid siya mo resultag maayo. Pero ang maayo mo resulta siya dautan. Kung proud ang tao sa iyang pagkadautan, mora po na muluto nimo sa imong kaugalingon nga dili jud maayo ang dangatan nimo, mura ka lang nagiprito ni man kaugalingon sa impierno. Aban kung nagbatarong ta, nagtinarong ta, magpa-aircon kita sa langit. Pero nidautan ta, magpalitson kita sa impierno. Nga na. Okay. In verse 13, laglaga sila sa imong kasuko, laglaga sila sa hingpit, aron masayran sa tanang katawan nga ang Dios nagari sa Israel ug nagari siya sa tibuok kalibutan. So muna ang sa first beginning verses ani nga chapter, prayer ni David sa iyang kaugalingon. Then pagkasunod na dayon prayer ni David para sa iyang mga kontra kaaway. Sa laglaga sila Lord sa imong kasuko. Laglaga sila sa imong kasuko ug matud pa wipe them out completely. Hudagit silang tanan. Ay grabe. Grabe gid siya. Naglagi sa kasuko, wipe them out completely. Hudagit sila Lord. Aron wala na gid koy kontra. And then tell the whole world will know aron ang tibuok kalibutan makaila nga na ay Dios sa Israel nga naghari. So na ay mga ingana nga mga prayer nga ato ging ikuan gid sa Ginoo nga Lord muna ibuhatan Lord. Wala man ingon sa Biblia nga wala man gi-rebuke si David ani siya nga ay pud palabid diha David og pag-ampos imong kaaway. Wala niya giunor man.
Gano man kay nakit-an pud kaulo pud si Lord sa katawhan. O hinungdan. Oh, nagrabe na gyud sa nga ka deserve ang tubig. Wala, gamay wala man isul. Ba? Basta na. Ana. So kining grabe no nga kining prayer. Naka-pray na ba mo ani nga klase nga prayer? Apit na. Gawon. Hallelujah. So when we sa ako ani is kanang kuan unsay tawag ani sa mga evil spirits. Bugat thank you. Suko na kay. Ingan nga Dami o ana. sa imo. Sumona nga Ako mo bantay. na-pray na ko na ako na nakuha taon. Na ay mga ingana nga prayer na to because grabe na gyud. O Di naman to'y. makita gyud nato ang result. Nakita po nato ang result. That is isa to ayaw nagpasidaan gyud si Lord. Ayaw ginag hilabti akong dinihugan akong katawhan kay kung inyong hilabtan samara ako inyong hilabtan dili na lalim para sa inyo akong kanang mukana. So Job 27:19 tanaw na tong Job 27:19. Job 27:19. Okay. Naam de magsugod ta sa 16 de aron sabta na to Job 27:16 na-skip na ko na ganina. So grabe pud ni nga prayer ni Job 27:16. Mahimong madato pag-ayo ang daotan ug daghan kaayog bisti. Apan ang mga matarong maoy musulob niini. ug ang mga tawong dili limbungan maoy mupaymulo sa ilang salapi o kanaklarohon nato niya. So ang daotan kuno nga tawo pati kuno daghan og kwarta have piles of money and may store away mounds of clothing pati daghan na. But the righteous will wear that clothing. Ug ang mga matarong mo suot ang mga salina. Wala karon mga ukay-ukay. Yeah. Gikan na sa mga tao, mga daghan nagsanina nga gipang-ilan na lang gipang dispose. Ano to? Ang mga matarong mo suot atong ilang mga bisti. Naagya po na sa Bible. Ang mga bisti sa mga Egyptian gikuha dito niya katong dito sa kuan ana. And then matud pa, and the innocent will divide that money. Ug ang mga inosente matud pa diri mo imubahin-bahin sa ilang kwarta. Ang mga sanina nila suoton sa mga taro ang ilang mga kwarta pud tiga pa ingon nila. Ingon sa pulong sa Ginoo. So, ingon na no then verse that is Job 27 verse 16 verse 17. Asa tong 17 ani. Apan ang mga matarong maoy musulob niini ug ang mga taong dili limbungan innocent ang gibot na diri moy mopahimulo sa ilang salapi. Ang mga daotan magtukod og balay og dili mulungtad sama kini sa balay sa lawa-lawa o sa payag sa usa ka ulipon nga nagbantay sa kaumahan. Matulog sila nga dato ug mamata sila nga wala nay nahot. In other version, atod pa, grabe gid kanina ito balay. Matulog sila nga dato, but wake to find that all their wealth is gone. Pagmata nila, nahanaw ng tanan. Pagkatulog nila dato na pagmata nila, impas na tanan ilang mga kabtangan. Because sa ilang pagka-daotan. Okay, in verse 20, muhasmag kanila ang kalisang sama sa kalit nga baha. Ipadpad sila sa hangin panahon sa kagabhion. Sumuon na no nga mayngon sa Ginoo ayaw gid pag sobra og pag kuan sa utan ni kalibutan. Nga didto na lang inong focus wala na nangalagad. Wala na nagsimba, wala na paymuot sa Ginoo. Na dili gani kabalumutabang sa pobre. Kasagara gyud nga makita nato ang pobre. Dali pa mutabang ang dato. Gahi. Ana. Ano lang gumamas ko mga bata. Di tadiya ada ko balay po tatagaan. Ba? Katubi tong gitan ako sa Facebook. Alaki siya, nagkugaw iya pagisungay ang bata. Nagdalag isa ka sakong auto nga sakong ukay-ukay. O nagiguyod niya sako.
naaw natoy ligid. Nay dagan naluoy. And siya nga pagkaon sa eto dagkan naluoy sa iya kay pasakay siya gitagaan pagkwarta. Ngano man kay mo na ingana nga ang kisay naluoy sa kasagara pod mga taong ordinaryo ra. Katong mga dato kay sanan wa ginagtagad-tagad. Oh, kasagara maluluyon mga pobre. Maka-elite man ang Oh, Pobre. oh, ana, mga dato nga tig apren sa pulong sino matulog sila nga dato pero mamata silang hanaw na tungod kay wala pa sila pakialam sa mga kuan. ianod nas baha. Oh, mo na sa to. File ang ilang kwarta. Pero kining file ang kwarta pero bayin-bayinon nalis mga taon dili limbungan. Ang ilang mga sanya pwedeng daghana pero ang musulot ani mga matarong. Kaoy. Ting mahala sa nina abi nag dato gikan dito sa dato. Malon kay sa nina og sapatos sa na gamit. Datoon gikan dito sa dato kay nag-ingon ang Biblia. Unang dili Tig ta. sunod ra gyud ta. Tig sunod na at least nga nasuti sa Biblia nga panalangin ang tanan nga kon i-consider na nga panalangin no na kanindot di sa pagpangalagad sa Ginoo. Na basahon na tong Biblia na agi din sa Biblia. Dili kay murag kana kanang na wala na nasayop lang na. Dili nga na. Okay. So pit na ta asan na ta? Okay. Pagka umanata sa 12 okay, sa 14 na ta nadimtan na totoo na. Ang ako mang kaaway mamalik matagabi mag-uwang sama sa mga ero samtang magsuroy sa syudad. Okay. So inigabi kuno magniid pabalik-balik kuno kay maniid kay aron lagi pat yun siya. Maglibot-libot sila pangitag pagkaon sama sa ero ug mangulob kundili makakaplag og igong pagkaon. So, ingon diri sa pulong sa Ginoo nga ang tong mga dautan kuno mubalik kuno paggabi my enemies come out at night mugawas sa gabi matud pa mura kunog mga iro ug unsay tawag ana magngulob kundili makakaplag og igong pagkaon. O mobile din sila. Una nga to dili ta kumpiyansa ini gabi kay mo tunga ang mga dautan mabangis sila. Ikaw ba'y gutom? Diba? Apan ang ingon ni David, but as for me, apan awiton ko ang imong pagkagamanan. But as for me, I will sing about your power. Each morning I will sing with joy about your unfailing love. Ang dautan nagbagutbut, naggulob, naggulob. Pero ang taong matarong nag-awit na, nagdaig na, nagdevotional na. Matagbuntag awiton kog kusog ang imong gugmang nga wala pagdusa. Unsay pasabot ani? Ga devotional siya. Kada buntag siya matagbuntag awiton kog kusog ang imong gugmang nga walay paglubad kay dalangpanan og taguanan ko ikaw sa mga adlaw sa akong kalisdanan. Every day there is a battle. Di ba kung naay battle, kung kinahanglan mo tago ta, ang taguanan di araday sa Ginoo. Kung mag-ampot ta sa pagpanalip, mag-ampot ta nga panalipdan tas Ginoo, naanatay tig panalipod. Anatay tig panalipod. Ang Ginoo mo oy atong tig panalipod dalang pana nato. Sa to matagbuntag awiton kog kusog ang imong gugma kadumdum ko sa akong mama. Tinuod lang iyabag magidugtingog akong mama pero buntag gina siya mo awit gina siya magsakit na siya mo awit pag fasting na mo ana ulian gid siya gawas og grabe na po nang kuan niya. So ingan nga kung imo nang na lifestyle dili na siya murag another adjustment kinahanglan i-adjust lang ginato ning atong time atong sitwasyon because kung imo na nang na program dili na siya ngon nga bugat sa imuha. Na rutinary naman na nimo. Na routine naman na nimo. So inga na kinahanglan nga ang atong kinabuhi is magamit na ang atong time magamit nato sa kamayaan sa Ginoo aron nga dili ta kabsan pud og time
ug naipahimusla na to ang time na to para sa kamayan sa Ginoo, para pud sa kaayuhan sa uban. Kaya while we are praising, it's for ourselves, para na ma-lift up ug para sa kamayan sa Ginoo. But while we are praying, most of the para na kasagara sa tao, mga tao. It's less on ourselves. Gamay ra sa atong kaugalingon. Daghan ta ginapray kay daghan mga tao na kinahanglan prayer. So, muna nga kasagara nga ingani mo gud ang realidad. Ang kaaway ngita sila prospect nga muna akong biktima kon patyon kay mo ni among konsumo aning anang adlaw sa among grupo. Oh. Di ba nga tao mangita po pagkaon? Tatay isda sa tumanok sa diha. Ang di mas spirit food, ang ilang pangitaon tao man, to steal, to kill, and to destroy. Kato akong prospect. Nga ito kay murag kuanto ka ng tambukon gito. Medyo kanto. Kan gito, murag ga-oil gina. Ga-oil. Di ba ito gabi nakita di mura na maginig-litson. Ingan na siya. Abi na to na pa na agi nagpaluyo na. Kuyaw ka ang demon spirit magpalitson. Di ba nangliki na to gabi Nangliki na. Utong gipakita ni Axel gabi So abi na to ingana lang siya pero naagi day nagpaluyo. That is why i-declare na to every day, Lord, ayo ka jud ko na amin nakasud nga dili maay nga espiritong maghatag balatian. Ayo ka jud ko Lord, ayo jud ko kay. Munay pagpanambal na to nga dili mag-worse. Oh, i-cast out in Jesus kung unsa man gid na Lord, in Jesus manggawas sa sila Lord, dili na sa magsaril sa akong lawas. Kasi kay mo akong lawas para ni sim kay mayan dili ni para sa puloy-anan sa dato espiritu puloy-an na balatian. Ato na pwede na to na magamit because God honors our prayer. Amen. Oh, sa to mataguntag awiton ko og kusog ang imong gugma nga walay paglubad kay dalangpanan og taguanan ko ikaw sa mga adlaw sa akong kalisan. Daygon ko ikaw akong tigpadalipod, akong dalangpanan ang Dios nga nahigugma kanako. So ang uban perti ng sukuap, perti ng laguta, buntag pa. Pero ang taong matarong, perti ng daig sa Ginoo, perti ng awit sa Ginoo. Yakin sa may kalipayan sa Ginoo, kato sigig bagotbot, o katong sigig daig sa isig daig, sig ampo, sigig pasalamat sa Ginoo. Muna to, kung ingon pa dos barangay, always start a day with a smile. Pulos imong smile, kung pag-ampo di ka ka-smile, kung pag-ampo ka smile, di ka mahimo kang himong paon sa kaaway. So that's just a principle, a motto sa kalibutan. Pero the right motto is always start a day with prayer and praise. With praises and prayer. Again, always start a day with praises and prayer to God. Sa Ginoo gid atoy address ang atong pag-ampo para o atong pagdaig og pag-ampo i-address gid nato sa Ginoo. That will make our day good and pleasing before God. Pray ta, mag-pray because if we will not pray, we become an enemy's prey. Ay mutang paun sa kaaway. So kapoy man nag-ampo, unsa may kapoy? Mapildi or mag-ampo? Asa may kapoy? Mapildi na ka or dito sa pag-ampo? Lisod na kang mapildi. Aron malikayan ang kapildihan batok sa kaaway, batok sa dato espiritu, kinanglan nga manimbasog ta nga may daugon tas mga pag-ampo. Hallelujah. Madaugon tas mga pag-ampo. Di ba mga magdagan nitong mga apo. Mga dagan tong mga apo sa to. Tabi apo. Tabi apo. Grabe ng respeto sa tao sa wala kapalos kamatuuran sa mga apo-apo sa mga baliti. Pero ang respeto sa Ginoo wala nahatag. Balikason pa ang Ginoo. Salamat sa Ginoo nga kamatuuran nagtudlo na to, nagkorek na to. Kaya dili ay maayo to. Ang respetuan na to dili ang mga daotan ng espiritu nga naas mga baliti unsa ba diha kundi ang Ginoo di nga naghatag na to kinabuhi naghatag sa mga butang atong gikinahanglan. Let us pray for His word. Thank you so much Lord sa imong pulong nga naga padayag ka namo Lord nga si David nagpray para sa kagalingon ug nagpray pod siya sa mga kaaway Ginoong Dios. And you honor his prayer. You did not rebuke him sa iyang prayer. Hallelujah. I pray Lord nga ikaw magapadayon og panalangin sa among kinabuhi
to become prayerful also, O God, continually. Daily, O Lord God, we will start a day with praises and prayer, O God, so that our day will become joyful, peaceful, and victorious, O God. Not sad, O Lord God, not grieving, O God, but rejoicing, O Lord God, hallelujah, with your presence, Lord, and with victories, Ginoo. Salamat sa tanan, dalaygon ka sa katapusan. Continue to bless your people, hallelujah. Continue, O God, to prepare us for the worship service today, O God, in the mighty name of Jesus Christ we pray, and everyone will say, Amen.